Alam niyo mga kababayan, wala man tayong pakialam sa politika ng Amerika. Although, wala nga ba talaga tayong pakialam? Parang meron kasi kung ano man ang mangyari sa Amerika, ano man ang mga desisyon sa Amerika, parang apektado tayo eh. Apektado ang Pilipinas. Actually, hindi lang tayong Pilipinas. Buong mundo apektado ng mga nangyayari, mga desisyon sa Amerika. 'Di ba? Just like yung pinaka malaking issue ng Amerika na yung pagpapalit ng leadership, pagpapalit ng presidente, bagong presidente. Kasi nga, 'di ba? Depende sa kung sinong nakaupo, doon nagbe-base mostly yung mga desisyon, 'di ba? Ngayon, sa totoo lang mga kababayan, ako sa tingin ko, ito pong si President Joe Biden, mukhang hindi na talaga siya, sa mga nakikita na obserbahan natin sa kanya, parang hindi na talaga siya pwede na maging pangulo. Dahil sa kanyang edad. Well, hindi naman natin sinasabi na dahil sa edad, kundi dahil sa kanyang sitwasyon ng kanyang pag-iisip, mental capacity, mental situation. Kasi hindi baling 90 years old ako, si ano nga eh, 'di ba yung sarili nating si Enrile, Juan Ponce Enrile, 'di ba 90 plus na siya, pero malinaw pa ang disposisyon ng pag-iisip. Pwede pa na magpatakbo ng bansa. Kung ibig sabihin, maayos pa. Kaya, ke 80 ka, 90 ka, 100 years old ka, depende. Depende kung maayos pa ang takbo ng iyong kaisipan, brain. Pero itong si kung tutuusin, 81 years old, medyo, hindi pa naman matanda na, pero okay pa. Kasi nga, pinagbabasihan ko nga, may mga 90 plus years old na tao, kasi healthy or naalagaan ng gusto yung sarili, okay pa. Pero itong si Biden, kahit na siguro 70 plus pa lang yan, kung talagang hindi na maayos ang, alam mo na, kagaya niyan, kitang-kita eh. Kitang-kita na talagang mukhang hindi na nga talaga kaya, hindi na pwede. Pero, tingnan nyo itong si Donald Trump. 3 years lang naman po ang gap. Donald Trump is 78. Joe Biden is 81. 3 years na gap, 3 years difference pala. 3-year difference. Pero ang layo. Physically and mentally. Masyadong malayo. Itong si Trump parang, despite his age na 78, pwede pa eh. Malakas ang pangangatawan, malinaw ang pag-iisip, at saka emotion siguro. Kakatulong siguro yung pagkakaroon ng partner na bata pa, no? Parang. Anyway. Pero ito nga po, kung papipiliin tayo sa ngayon, parang mas malinaw na mas fit for the position itong si Trump kaysa kay Biden. Pero, yung pagiging fit or unfit, hindi po ito ang ibig kong tukuyin sa ngayon, kundi yung nangyaring assassination attempt. Kasi parang hindi ako makapaniwala. Although, karaniwan na pong nangyayari sa Amerika, yung mga ganyan, ilang presidente na ang
Ilang presidente na ba ang inassassinate dyan? Assassinated successfully, at yung mga attempt, marami. Kasi nga, 'di ba? Maraming mga bad elements diyan, mga grupo-grupo. Ngayon, itong kay Trump, parang although ang unang pumasok sa isip ko si Biden, pero parang hindi rin naman niya gagawin. Parang hindi dun eh. Parang siyempre, ang unang-unang maiisip mo, yung pinaka matinding kalaban. But then, kahit na yung matinding kalaban, minsan hindi yun ang may gawa. Kung gusto lang pong may manira, merong gustong manira dito sa, halimbawa, ito nga, Trump and Biden, kung talagang gustong sirain itong si Biden, mayroong gagawa. Kagaya niyan, assassination attempt. So ngayon, 'di ba, sino ang pwedeng pagbintangan? Si Biden. Na kung tutuusin, mukhang hindi naman galing kay Biden. What if ibang grupo? Ibang grupo na it's either na gustong sirain si Biden or gusto talagang patayin si Trump. So, alin doon? Ngayon, napag-isip-isip ba natin na itong si Trump, meron siyang mga past actions na sa totoo lang, ang dami niyang kaso. Di ba? Dami-dami niyang kaso. Tapos yung isang kaso nga niya, nung nangyari nung January, nung, di ba, magpapalit na ng presidency, kasi January yung dapat mag-assume ng power itong si nanalong Biden, na ayaw bumaba sa pwesto itong si Trump, di ba? Pilit niyang nagpuprotesta siya na kesyo dinaya siya sa eleksyon, at ayaw niyang umalis. Hanggang sa sabi nga nitong Biden na pupwersahin siyang huhugutin sa Malacanang, White House. Munti ko nang masabi Malacanang eh. Huhugutin talaga siya doon, persahan, kung hindi siya bababa. Di ba mayroon pa siyang ginawa doon na ng gulo, ng protesta ng gulo? Yung mga doon sa Capitol Hills na kagagawa ni Trump dahil ayaw niyang bumaba sa pwesto. Nag-create siya ng yung sarili niyang group of supporters na nanggulo doon sa dapat ayaw niyang magkaroon ng peaceful transition of power. So parang ano ba ito? Kasi medyo although sikat ngayon si Trump, mukhang yung kasing public perception, yung ano ito, just yung public judgment. Public judgment na ngayon nakatuon kay Trump. Na yun nga, sabi ng mga yung magagaling natin na anong tawag dito? Mga political analyst, nalimutan ko, na kesyo yung public perception ay pwedeng si Trump na nga ang tapos na daw ang laban, panalo na daw si Trump. Well, kung sa bagay, ano kaya mga kababayan ang magiging takbo ng mundo kung si Trump na ba ang maging pangulo? Kasi mukhang in a global scale, mukhang matatapos, mawawala ang gera. Kasi no to war nga po si Trump. So mukhang matitigil na yung gera sa
between Russia and Ukraine? Kasi mukhang ititigil ni Trump ang pag-support sa Ukraine. Di pabor ito pabor kay Russia. But then, yung Russia and Ukraine, pwedeng ma-manipulate niya ang result or yung pwedeng mga decisions. Pero when it comes to Israel, ngayon nga lang di ba? Stubborn itong Israel. Ayaw sumunod sa ng advice ng Amerika. Walang susundin Ang susundin na Israel, yung desisyon niya, yung gusto niya. So, siguro, pwedeng matigil yung war between Russia and Ukraine, pero yung sa Israel, mukhang malabo. At ang pwedeng maapektuhan mga kababayan, yung dito sa atin, Pilipinas, itong problema natin sa South China Sea. Pero hindi yan ang topic natin. Ang ibig ko pong sabihin na parang medyo hindi ko pinapaniwalaan ay mayroon nga ba talagang nagtangka sa buhay ni Trump? Kasi kung aanuhin natin, hindi kaya kagagawan din ni Trump to? Hindi kaya sarili niyang drama ito na kumbaga assassinate me just to gain public sympathy. Kasi kung talagang sasadyain po na papatayin si Trump, napatay sana. Imposible na hindi siya napuruhan. I don't mean na sana'y napuruhan siya. Hindi po ganun. Nakapagtataka lang kasi na bakit kung yung tinitingnan natin nakapagsalba sa kanya ay yung pagpihit niya ng ulo, hindi naman biglaan Ang tagal nakapihit yung ulo niya. Na para bang yun ay isang sign, isang senyas na barilin mo ako kapag nakapihit ang ulo ko. Mas kapanipaniwala kasi kung yung biglang pihit na yun yung bang good timing na doon dumaan yung bala. Makita mo sa kanyang pag-speech doon, ang tagal niyang nakapihit yung ulo. Kaya tuloy ang naisip ko, hindi kaya 'di ba? Parang instruction para doon sa sniper, doon sa killer na paputukan mo ako kapag nakapihit ang ulo ko para hindi ako tamaan, hindi ako mapuruhan. Kasi hindi naman yung kasi kung biling-biling siyang ganyan, siyempre malilito yung yung tumira. Tingnan nyo, ang tagal niya na nakapihit yung ulo niya. Kaya ako po, parang ang tingin ko, ito po ay isang drama ni Trump na assassinate me. Ewan ko. Yun lang duda ko lang. Kaya nga sa title ko, assassinate me. Bueno, anyway, iniimbestigahan naman ito. Baka sakaling lumabas ang totoo. So, paano kaya kung bago mag-eleksyon, mapatunayan kaya na drama nga lang.
Kasi nga, based na rin sa karakter ni Trump. Na si Trump, kaya niyang gawin ng kahit ano, basta makuha lang yung gusto niya. Marami siyang ginawa, di ba? Kagaya na lang nung, yun nga, yung transition of power, nung matalo siya sa eleksyon, ayaw niyang bumaba. Nag-create pa siya ng gulo. Na napatunayan naman na sarili niyang kagagawan ng gulo. Kaya pwedeng drama lang talaga to. Kung babasahin natin yung ano na yun, yung moments doon sa pagbabaril sa kanya. Di ba? Pero sino ba sa palagay natin ang mas maganda maging pangulo? Maganda maging pangulo si Trump? Maraming mga policies si Trump na pabor lang po sa Amerika. Pabor lang sa Amerika. Na hindi po maganda para sa ibang bansa, sa mga kaalyado. Even sa mga immigrants, di ba? So, but then, parang hindi rin po maganda itong si Biden. Kasi nga, parang hindi na nga siya, wala na siya sa tamang wisyo. Yung kanyang mental, condition. Di, ang pwedeng mangyari, palitan si Biden ng ibang kandidato, di ba? Whoever that be. So, yun lang po mga kababayan. Yun lang ang parang naglalaro-laro sa isip ko eh. Parang drama lang yun. Di ba? Ano sa tingin nyo?